Bigla. Kaya ko dyan, tumigil ka muna ng 3 oras, i-post mo muna yung buhay mo. Ako kasi pinost ko, parang nagkaroon lang ako ng post sa buhay ko that time. Ano na nga bang ginagawa ko sa buhay ko? Magkakaroon ka ng realization. Yes. Habang nagbibisyo ko nun, ang gusto ko nun maging mayaman. Paano mo yung magagawa kung nagbibisyo ka? Totoo. Yeah. Tama yung sinabi ni Pastor. Paano mo magagawa yung isang bagay kung nasa isang bagay ka na mali ang ginagawa mo? So, tama yung ginawa niya. Tumigil siya. So, hanapin mo talaga ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. After ng trabaho ko, dumating din ako sa buhay ko sobrang hirap pa. Yes, dumating pa ako sa buhay sobrang hirap. Noong time na umalis na ako dun sa pader nila, daddy ko at mami ko, kasi nga bumaksak din yung kabuhayan namin. Ako, kahit di na ako adik, masaway pa rin ako eh. Kasi hindi. Ayun, diba? Pasaway pa rin siya. Hindi na nga siya adik, pero pasaway. Mali pa rin yung issue. So, yun yung isa sa mga reason bakit ka babaksak, di ba? Pero naman, araw-araw naman inom. So, umalis ako doon na dumating yung pinakamahirap na parte ng buhay ko. Hindi na ako pwede doon. So, ako na lang mag-isa. So, buti hindi ka bumalik sa pagdadrive. Hindi. Tamang away naman ako noon. Tamang inom, tamang away. Tingnan mo si Boss Toyo nung dati. Medyo chubby pa siya. So, war freak ka naman. Pero tingnan mo yung dami niya, gula-gulanit. Parang troublemaker niya. Sa tindahan, di ba? Yung tindahan na sari-sari store. So, nandun na ako, mga 6 p.m. Tinantay ko muna mawala yung tao. So, nahanap ako ng tiyempo para makapagsabi dun sa may-ari na baka pwede pong makautang ng konti para may makain kami. So, siguro mga 1 oras na ako nag-aantay doon, kaya tambay-tambay lang ako doon kasi naiya nga ako eh. Eh, nung wala, kailangan na kumain, nag-pray ako, di ako napautang. Kaya may mga tao doon. Alam mo yung umuwi ka ng nakayuko, taliyang hiya ka. Sino talaga sa utang ako ng 20 pesos. Hindi ako napautang. Yun siguro yung rock bottom. Yung pinakasadsad. Ayun, kita mo, 20 pesos na lang, hindi siya nakabili. Eh, sa mga issue niya mali. So, may mga lesson learned dito. Kahit pa paano, sana nag-offer siya na, pwede niyo mo, pero magtrabaho sana ako sa inyo. Dapat ganun sana nagagawa. Hindi lang hihingi kasi sabi mo, may kapalit. Pwede po ako maglinis para lang may pangkain po kami. Kasi naghihintay siya ng buong sa oras, walang ginagawa. Sabihin niya, siya, pero babayaran niya maglilinis siya para lang may makain. Yun yung pinakamagandang diskarte. Nakakatay ng buwan. Walang-wala. Diba? So, ang gagawin, magnanakaw ako sa bakery. Gano'n. Gagawa ko talaga yun. Nakuha ng cellphone. Nag-i-faster ka dati. May mga easy money kasi nga naghihirap siya. Pero may mga ways naman sana. Sana nag-offer siya sa tindahan. Nagluto po, gusto po may makain na kami. Kahit pa paano, bigyan niyo ako ng trabaho. Para lang, kahit po, anong oras, minsan wala kami ginagawa, tambay ka lang, di ba? Buong araw. So at least ito, pag may offer ka, buong araw, may ginagawa, at least bigyan ka 20 pesos, may pangkain kayo, di ba? Alapok ako, kinukuha ko yung lahat. Gano'n. Talagang, pero hindi dahil sa bisyo. Dahil sa wala talaga kaming means of pagkain. Kasi hindi nga ako nakatapos eh, so wala rin ako makuha ng trabaho. Kasi nung time niya, puro mali yung mga nakasama ko eh. Kaya mali ang mga naisip mo para. Kaya totoo sinabi mo, depende talaga yan sa nakakasama mo eh. Kung nakakasama mo lahat gumagawa ng mali, akala mo tama na yung mali eh. Tama. Kasi ginagawa na lang lahat eh. Yeah, tulad yan. Mga nagtimpayaman, akala mo, tama yung ginagawa nila, pero mali, di ba? Tingin mo, tama. Tulad ni RD, nila-chingkitan niya. Sabi ko, mga nag-iisang din sila ng mga tao. So, kapag sumama ka sa ganung circle of friends o group, gingin mo ka din sa kanila. Mag-iisa ng kapwa mo talaga. Okay naman sa business ang kumita ka, pero yung managdala ng mga sobra, hindi ka tutupot sa mga usapan. Ganun ang timpayaman. Kahit alam mo na minsan, ay na, mali na to di ba? Paano ka nakaalis dun sa ganung buhay? 2013 ata ako talagang nagkaroon ng tamang pag-iisip, tamang wisyo na baguhin yung buhay. Nagsimula ako sa online selling. From Cavite City, binabiyahe ko pa yun ng Manila. Tutubo lang ako ng 400, mga 2,000 ko binibenta, 200 pa masaya, 200 yung tubo. So yun lang yung pinagkakasya namin dati. So sinagad ko na yung pagiging masipag. May nakapag-picture sa akin, nakagrupo ko dun sa G-Shock dati, pinost niya. Nag-grab ko yung picture na natutulog ako dun sa habang nag-aantay ng train ng MRT. So,
good siya. Para dun sa 200 pesos na Ito lang, nakasandal talaga ako sa poste. May picture yan eh. Kasi talagang gusto ko nung pag-uli ko ng bahay, may pera eh. So, May anak ka na ba nun? Yes, may anak na ako. Isa din yun siya talaga nagbago sa akin. Sa anak ko ngayon, nung dumating yun sila, doon na sabi ko, hindi na para maranasan nila yung maranasan ko. So may pinag-uugot, may matinding way siya to. No matter what it takes, gagawin niya lahat. Magtatrabaho siya ng maigi, bibigyan niya 100%. So, at malayo mararating mo pag so, yeah, stop ko na ito. Yung video, sana naman silbing araw sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang. Trabaho lang, 100% ibigay mo. Kung ano gusto mong gawin sa buhay, 100%. Makukuha mo din yun. Tatamantay, may pangarap. Pag nakuha na sa pangarap, may next na ng pangarap ka na naman. Never ending yun. So, kailangan lagi mag-upgrade. Katulad ng ako, lagi nag-upgrade. TV, lagi nag-upgrade. Lahat nag-upgrade. So, mag-upgrade ka rin. Kahit gano'n kahirap kaya. Kasi yung mga nag-update ng mga technology, mga cellphone, mga TV, kung ano pa naman, para mga yan, tinatrabaho din nila. Mahirap din. So, gano'n ka rin. Gano'n din ang mindset natin. Okay? Mga kabali, see you next time.